Bago pa tuluyang uminit dito sa Japan, susulitin ko na yung ganitong panahon kung saan hindi pa masyado pinagpapawisan. Sakto ang ganda rin ng weather. Nilagay ko na itong bag ko dito sa basket, sinusian ko na rin yung bike dahil ngayong araw, magbabike tayo pero hindi papunta ng trabaho, pero wala din patutunguhan na pupuntahan. Naisip ko lang talaga guys na magbike at mag-explore kung saan malapit lang dito sa may apartment. Kung titignan guys, dahil maaraw parang mainit ngayon, pero hindi, maganda yung panahon ngayon kasi kahit na ganitong maaraw, malamig pa rin sa pakiramdam. Nag-stop lang ako saglit sa may paborito kong pinagtatambayan. Nadadaanan ko lang to palagi. Napapastop talaga ako kasi ang sarap sa tenga tunog ng tubig. Tignan niyo yung kapaligiran guys, kulay green na talaga. Tapos lahat ng mga puno meron ng dahon. Bago pa ako tuluyang maggala, since weekend din ngayong araw, pumunta ako ng Toyama Station. Kasi ganito dito sa Toyama tuwing weekends, ang daming mga kaganapan. Kaya minsan kahit na wala naman talaga akong sadya, kapag alam kong yasumi yung mga tao dito sa Japan, napunta rin ako dito para tignan kung anong ganap. Minsan kasi guys, meron ditong wrestling, kung ano-ano mga binibenta. Sobrang busy ko, hindi ko na nakikita at naabangan yung mga kaganapan dito. Ayan nga, meron palang mga pa-sports challenge para sa mga chikitings. O diba guys, sila na nag-set up ng mga ganitong activities kahit na nasa gitna mismo ng syudad. Pero since nga puro pang chikiting lang yung meron, dumiretso na ako sa happy place ko rin, itong Cosme Store. Ito yung parang Watson dito sa Japan. Kapag kailangan mo ng mga makeup, skincare, dito ka didiretso. Ang ikinaganda rin dito guys, pwede ka magpa-consult mismo ng skin type mo at magre-recommend sila ng products na maganda sa'yo. Kaso guys, naka-Nihongo yan. Kaya di bali na lang, magsa-search na lang siguro ako. Nakalagay nga rin dito kung ano yung mga bestseller na mga skincare nila. Nakarank siya depende sa klase ng skincare. Itong Dalba guys, hindi na nawawala sa number 1. Kung nahihirapan kayo tumingin kung ano yung magandang skincare para sa inyo, pwede rin kayong maghanap ng mga ranking. Tapos, try nyo yung number 1. Meron lang ako itatry na lotion sa mukha na first time ko lang din susubukan kaya hindi ko pa alam kung may recommend ko sa inyo. Pagkatapos ko magbayad, lumabas na rin ako ulit. Bumili rin ako ng Starbucks. Tuwing mga ganitong bagay na nagagawa ko sa day off ko, sobrang saya ko na. Ayoko kasi nang nakastay lang sa bahay buong araw. Parang nakakapanghinayang. Instead na marami ka nang nakikita sa labas, nakapag-explore ka na, nasa bahay ka lang tapos kinabukasan nun trabaho mo na ulit. Lalo na dito sa Japan, ang dami mong pwedeng makita katulad nitong magagandang bulaklak. Dito naman sa Toyama, magandang tanawin ng bundok. Lahat ng mga yan guys, libre lang. Mapapamahal ka na lang talaga kapag gusto mo rin syempre mag-travel ng talagang malayuan. Pero dito nga sa Toyama, lalabas lang ako ng apartment, meron na ako ganitong view. Marami ding mga ilog dito na mas lalong ang gumanda nung ngayong meron ng mga halaman sa kapaligiran. Tignan nyo guys, green na green. Tapos nasisinagan pa ng araw. Sa mga nakasubaybay sa akin na kahit na anong seasons, nakikita nyo maganda yung snow nung winter season. Pero hanggang ganun lang yun guys. Ganda lang ang ambag. Pero sa pakiramdam at sa buto, napakasakit. Napakahirap maglakad kapag merong snow. Kaya yung ganung season, nasa bahay lang talaga ako karaniwan. Pero ngayon nga, sobrang komportable na talaga. Kaya kahit ganitong wala talaga akong sadyang gagawin sa labas, yung pagmumuni-muni lang sa ilalim ng puno, apakasarap ng gawin. Kahit na magstay pa ako dito buong araw, makinig ng anod ng ilog, magbilang ng mga dahon ng punong to. Dati kasi nung nasa Pilipinas ako, tuwing tumatambay ako sa may labas ng bahay namin, ang pinapabilang sa akin yung mga dumadaan na tricycle. Ngayon guys, kung nakikita nyo naman, nasa gilid ako ng kalsada. Pero kung napansin nyo kanina pa lang, wala masyadong dumadaan na mga sasakyan. Sobrang bilang lang talaga yung mga taong lumalabas dito. Tapos yung kalsada, ang gaganda pero hindi masyadong gamit. Sabado kasi ngayon, kaya siguro madami pa rin mga taong nagtatrabaho. Karamihan kasi pinakayasumi or day off lang talaga nila ay Sunday. Alam nyo naman yung mga hapon pag nagtatrabaho, talagang masinsinan. Tapos yung paggamit ng paid days off nila, hindi talaga nilulubos-lubos. Bahala sila dyan. Basta ako, gusto ko ng balance. Kasi pag nawala ang balance sa buhay natin, doon papasok ang depression. Kaya dapat ikaw rin